everyone! Good morning! I'm back! This is Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, pambato natin sa international stage. Malakas ba sila? Kung sino-sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman na makasolid na makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang eto nga, Team Philippines tayo ngayon. Grabe, nako! Talaga nakaka-excite. Nung nakaraan taon, 2025, talaga namang masasabi ko, ang Team Philippines natin ay sobrang lakas. Mapa-male pageant and female pageant, talagang masasabi ko, umarangkada sila ng bonggang-bongga sa international stage. At halos lahat sila nakatungtong sa top 5, top 8, talagang masasabi ko, in fairness ha, kung ikukumpara natin sa mga nakaraang taon, ay talagang nakipagsabayan ng galing at lakas ang mga kandidata natin nung nakaraang taon kung ikukumpara natin sa Team Philippines nung mga nakaraang taon. 2024 hindi masyado eh. Ito talagang 2025, talagang masasabi ko ay lumaban. Pero syempre, nabigo pa rin tayong kumuha talaga ng mga corona sa big pageant or sa tinatawag nating major pageant. But meron tayong isa, Miss Grand at saka Mr. International. Pero syempre, ang goal natin this year ay syempre mag-penetrate tayo ng bonggang-bongga, di ba? Lalo na sa Big Six na kinikilalang pageant. At ayan nga, mukhang malakas naman ang ating pambato ngayong 2026. I guess ha. So, simulan natin sa ating pambato sa supranational na si Katrina Ligado. In fairness kay Katrina, kung beauty ang pag-uusapan, talagang maganda. May ibubuga talaga yung beauty niya. Very Pinay beauty. At ang maganda sa kanya, alam mo na kapag inilaban mo to sa ibang lahi, talagang mananalo, di ba? So, yun. So, looking forward ako sa kanyang competition na magaganap sa Europe at masasabi ko na, oy, in fairness sa kanya, baka manalo to. Pero, syempre, kailangan pa rin paghandaan ng bonggang-bongga, pag-aralan, pag-igihan ang magiging laban niya sa entablado ng Miss Supranational. Pero umaasa ako na si Katrina Ligado na ang ikalawang kokoronahan na Pinay Beauty Queens ng Miss Supranational. Kasi matagal-tagal na tayong hindi na nanalo dito. Si Mucha Datul pa noong 2013 ba? Tama? At anong petsa na ngayon, di ba? So, I hope na sana talaga magawa ni Katrina Ligado ang best niya. So, isang taon mahigit ang hinintay ni Katrina Ligado para makapag-compete siya sa supranational. And then, ilang buwan na lang ang hihintayin niya. I hope. Yung nakita ko yung guesting niya nung nakaraan, sabi ko, ay, in fairness, lalong gumanda ang bruha. Talagang masasabi ko, oh my God, nakaka-excite, di ba? Kasi, kita mo yung beauty, lumabas eh. Talagang, ay nako, ang bongga ni bakla. And, ayun nga. So, I think, no? So, makukuha niya yung yung Miss Supranational. At I hope na sana mag-penetrate siya ng bonggang-bongga. Hindi lang sa ganda, kundi sa performance talaga. Total package, yes, total package siya. Body, beauty, and brain. Pero syempre, sabi ko nga, medyo disappointed lang ako doon sa performance niya na ipinakita noong Miss Universe Philippines. And then, I hope na sana talaga maayos niya to ng todo-todo. Alam naman natin na top model ang hinahanap dito sa supranational. At sana nanood siya nung nakaraan taon at pag-aralan niyang maigi, di ba? Hay nako, I'm so excited. But analysis ko sa kanya, malakas yung laban niya. Malakas yung laban kung gagawin niya yung best. Malakas yung laban at potential na makuha ang corona kung paghahandaan niya talaga ng bonggang-bongga. Sana pinag-aralan talaga ng team niya. And, of course, supportahan natin siya, malapit na. And then, syempre, ang pambato natin sa, eto nga, Miss International.
na si Katrina Johnson. O, di ba? Katrina din yung name. Ako, para sa akin, eto din hinihintay ko to. Yung kinoronahan to ng Binibining Pilipinas bilang bagong Binibining Pilipinas International nung nakaraang taon, sabi ko, ay, kaya na itong makuha ang corona. Kasi nga, di ba, prototype beauty, ang fresh tignan. Alam mo yung kalmado lang yung beauty niya, rina-rinahan ang datingan. Sabi ko, ay, kaya na ito. Kaya na itong mag-penetrate. Kasi wala kang ibang hahanapin sa kanya kundi talagang kung paano niya nalang hihahanda yung sarili niya. And then, kung ikukumpara naman natin sa pambato natin nung nakaraang taon, I think nag-level up tayo, no? So, yung kandidata natin nung nakaraang taon sa Miss International, nakuha ay 4th runner-up. So, umaasa ako na kay Katrina Johnson, corona to. Di ba? Kasi, tulad nga ng sinabi ko, prototype beauty, nandoon na sa kanya. And then, feeling ko, kaya neto makipagsabayan. So, si Katrina, pinanood niya ang laban nung pambato natin nung nakaraang taon sa Japan. So, talagang tinignan niya talaga yung mga aspeto ng competition. Kaya parang feeling ko, ay tinatrabaho niya to. Ayun yung maganda. Kasi di ba meron kang chance na hihanda yung sarili mo. Kasi katulad din ni Katrina Ligado, 1 taon mahigit din ang hinihintay niya para makapag-compete sa Miss International. And then, ang maganda sa kanya ay pinapanood niya kung ano ang magiging eksena at kung anong aspeto ang dapat niyang paghandaan. At parang feeling ko yun yung napag-aralan niya. Kaya hindi ako masusurprise kung mananalo tayo ngayong taon na to dito sa Miss International. At ayun nga, excited ako. So, parang inaabangan ko talaga, gusto ko talagang manalo ngayong taon na to, ang supranational Miss International. So, let's see. Di ba? And then, of course, para naman sa Miss World. Ayan. Sa Miss World, I think maganda yung ipapadala natin. Kumbaga, parang yung katulad nga ng sinabi ko, dapat kasi beauty with the purpose. And I think nakakuha sila ng kandidata na beauty with the purpose kagabi. So, syempre, marami tayong mga manok na gusto nating manalo. Ito yung gusto nating manalo. Ito yung gusto natin na ilaban. Pero kasi guys, kung ipipilit natin yung gusto lang natin dahil ang alam natin ay kakabog sila, pero kasi ang target kasi ng Miss World Organization or Miss World Philippines Organization, yung kung paano tayo mananalo at masusungkit ang corona. And I think itong pambato natin na si Asia Rose Simpson, it's a perfect for the Miss World. Yes! Kasi parang feeling ko, doon pa lang sa advocacy niya, panalo na Kumbaga legit yung advocacy niya. At ayun yung maganda, na meron siyang legit na advocacy na pwede niyang ipakita doon sa organization ng Miss World kung ano ang purpose niya, kung bakit siya lumalaban, at bakit kailangan piliin siya. And I think malaki yung chance natin doon sa corona dahil pwedeng siya ang mapili ni Madam Julia bilang Miss World at para makuha pa niya yung boses kasi grabe, international kasi ang nasasakupan ng kanyang advocacy, kaya maganda to. So ayun ang pinaka natuwa ako kagabi, na parang yung pinanalo talaga si Asia Rose ay walang questions. Para sa akin, parang okay, ikaw na to, ikaw yung panalo dito. So, sabi ko, malakas ang laban nito sa Miss World. At least, meron siyang legit na advocacy. More than doon sa parang wala lang. So, kung si Chris na ay nakuha niya ang Miss World Asia, naniniwala ako na kaya niya pang higitan ang naging laban ni Chris na dito sa Miss World. Kasi parang kung si Chris na nga wala namang masyadong purpose pero nanalo. Kung etong si may purpose, so parang feeling ko ay winner to. So naramdaman ko sa kanya yung katulad kay Oppo na alam kung bakit lumalaban, meron siyang dahilan at malinaw yung kanyang dahilan kung bakit siya magkukumpit sa isang pageant. So, yun yung naramdaman ko kay Asia kagabi, na parang at least alam niya
ang purpose niya kung bakit siya nandito. Kasi napaka-importante nun sa Miss World na alam mo yung purpose mo kung bakit ka nandito sa competition na to. At kung bakit nanalo si Oppo Suchota, dahil malinaw ang purpose nila, malinaw ang motibo kung bakit siya magkukumpit ng Miss World. Dahil meron siyang advocacy na matagal-tagal niya na talagang ginawa at gusto niyang ilatag sa organization. At doon panalo si Oppo Suchota. At umaasa ako na mapapansin din at mapaghahandaan ng todo-todo ng magiging pambato natin ngayong taon na to dito sa Miss World, yung Miss World competition. Diba? And looking forward ako sa mga eksena at magiging ganap. So, doon ako excited. So, ang tanong, 2013, nanalo tayo ng Miss World, nanalo tayo ng Miss International, at nanalo tayo ng Supranational. At nag-third runner-up tayo sa Miss Universe. So, ang tanong, maulit kaya siya uli ngayong taon na to? Dahil ang mga kandidatang pinag-uusapan natin, katulad ni Katrina Ligado, Katrina Johnson, at saka syempre, Asia Rose Simpson ay talagang masasabi ko namang malalakas na kandidata. So, nakikita ko na possible na maulit na makuha natin ang 3 corona mula sa Miss World International at Supranational katulad nung nangyari noong 2013. So, wish all the best para sa mga girls na to, di ba? So, yun yung exciting na yung taon na to dito sa Team Philippines. Kasi yung Team Philippines natin, masasabi ko, eto palang 3 reynang to, masasabi ko na talagang possible at pwedeng makuha ang corona mula sa international stage, di ba? So, aminin ninyo yan, o, di ba? So, yun yung panalo doon, yun yung bongga doon, at yun yung kailangan nating abangan sa competition na to. Pero ikaw ang tatanungin ko. So, tingin mo, kaya-kaya nila maulit-uli yung ginawang performance noon ng mga winners natin katulad, syempre ni Megan Yan, Bea Rose, at saka ni Mucha Datul? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun. So, syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, baka naman, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.